Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, magbalot-balot ka na ng mga gamit mo dahil uuwi ka sa inyo. Kalmadong wika ni Jordan sa Serenang sa kanya naman tumitig na matiim. Oo, uuwi ako kasama si Polly. Pero babalik ako dito dahil ito na ang teritoryo ko. Gagawin kong dagat ang bayang ito mo, Cha. Umingo si Jordan habang dahan-dahang humahakbang kay Coral. Unang-una, hindi ka anak ng taga Maynilad para gawing dagat o bayan namin. Mga gardeners kami, farmers, at hindi kami magta-transition sa pangingisda. Kaya tanggapin mo to! Bitaw naman ng mutya, sabay sampal sa mukha ni Coral. Hindi na paghandaan ng biglang paglipad ng kamay ni Jordan, napangiwi si Coral. Ang tawag ko sa ganyang atake buhat araw. Ibig kasing sabihin, hindi mo maasa. Naudlot ang sasabihin sana ni Jordan nang inabot naman ni Coral ang dulo ng kanyang nakatirindas na buhok. Hinatak. Saka binalik ang sampal ni Jordan magkabila. Agad na mula ang pisngi ng dalaga. Aray, ikaw ah! Nanggigigil na balik naman ni Jordan. Mabilis na inabot ang nakapusod na buhok ni Coral na agad namang ginaya ng Serena. Nagsabunutan ang dalawa. Tanggalin kaya natin yung barikada para lumawak yung space nila. Ang baduy ng sabunutan? Suhestyon ni isa kay Arang tahimik na nanonood. Sumunod ang mata ng kodayon nang bumuway sa lupa ang dalawa. Nagpagulong-gulong at agad na bahira ng putik sa mga katawan. Mayora. Agaw ni isa sa kodayong nagtaas naman ng paningin. Lahat ng nilalang sa kanya nakatuon ng mga mata. Iisa ang nababasa niya sa mukha ng lahat. Lalo na si Francescang ninunguso ang barikadang nagbubukod sa dalawa. Huwag niyong ihiwalay ang mata sa batang Serena. Bulong ni Ara naman na kinatango ng mga wangis niya sa paligid. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago tuluyang nawala ang malasalaming barikada ng dalawa. Panay pa rin ang paggulong sa putik. Piling ko bata ka pa, kaya hindi ka nakakapag-isip na matino. Hindi pwede yung gusto mong angkin-angkin sa teritoryo o maging sa tao. Serena ka, dapat sa tubig ka dapat. Ani Jordan bago minaniobra ang katawan upang mapaibabaw sa Serena. Sa bunot pa rin na may kakapalang buhok ng kalaban. Wala kang pakialam. Lahat ng gusto ko makukuha ko at kung hindi ko man makukuha, walang dapat makinabang. Sagot naman ng Serena na tinanggal ang pagkakasabunot ng isang kamay sa anit ni Jordan at nagpasargo ng suntok sa mukha ng mutya. Napatingala si Jordan. Nasa po ang ilong na nagdugo. Siyang pagkakataong sinamantala naman ng Serena upang mapaibabawan ng dalaga. Dalawang kamay na sinabunutan ng mutya at paulit-ulit na inumpog sa maputik na lupa. Huwag mo masyadong lakasan. Kukunti na lang ang utak ko. Aalugin mo pa. Isang sargo ang pinakawala ni Jordan sa panga ni Coral. Dahilan upang makaalis ang Serena sa pagkakaupo sa kanyang sikmura. Sapo ang sindido, bumangon si Jordan. Pinilig-pilig ang ulo at takmang tatayo ngunit nahawakan muli siya ng Serena sa buhok. Pakaladkad siyang hinatak na kinahiga niya naman sa putikan. Inabot niya ang braso ng Serena ngunit hindi niya napaghandaan ang pag-itsa sa kanya ni Coral. Tumalsik siya sa taniman ng kamoting kahoy. Nagkabali-bali ang mga punong aanihin na sana. Jordan! Nag-aalalang tawag ni Francesca. Bumangon ang dalaga. Sapo ang balakang. Buhay pa ako. Teka lang. Nadislocate yata yung bewang ko, puta. Gamitin mo kasi yung mutya. Sagot naman ni Francesca. Balik naman ng dalaga. Yung mutya sa loob mo, i-activate mo. Anang aling maliit naman. Paano yun? Tanong naman ni Jordan. Nasasagutin sana ni Francesca ngunit umangat sa kinauupo ang putika ng dalaga. Nabasa ang kanyang katawan sapagkat mula kung saan may lumitaw na bahagi ng tubig at inangat siya ng 3 talampakan sa ere. Bago pa makahuma si Jordan, hinagi siya ng tubig kung saan. Kumilos sila Francesca at Apo Baya.
Binalak na saluhin ang patungo sa kanilang direksyon na dalaga, ngunit sa malas ay lumagpas sa kanila. Diretso sa tambakan ng tuyong dahon at katawan ng punong saging naman siya sumadsad. Ay, shit, lumagpas. Sorry, Jordan. Sorry, Jordan. Panabay na wika ng dalawa. Bad trip na bumangon si Jordan. Saglit pinales ang mga dahong kumapit sa muka. Inis na tinapon ang mga mata sa dalawang nagtangkang sumalo. Salamat sa airport. Ang dismayado niyang sabi. Naiiling na luminga naman si Francesca kay Matayos na nanonood di kalayuan. Bakit di mo kasi sinalo? Bulong tanong niya sa tikbalang na nagkibit balikat at hindi sumagot. Paano? Yung lalaki ang pinaglalaban ni Jordan dito. Sagot naman ng matanda sa napatango-tangong aling maliit. Nakadalawang uraangod na si Jordan. Dismayadong bulong ng isang aswang. Ipanalo mo to, Jordan. Wala ako ipambibili ng binhi. Sigaw naman ng isang busaw. Sana pala kay Cora na lang ako pumusta. Nangihinayang nasambit naman ng isang kiwig. Hindi ba nagkakadugaan? Anong laban ko dito? Waterbender tong bruhang to. Tanong ni Jordan kay isang abala sa pagpangas ng atis. Nagkibit balikat ang wangis ni Ara. Walang sinabi. Tumingin siya sa kodayo na nakatitig naman sa kanya na matiim. Nailang, nagpalingalinga si Jordan. Hindi na niya makita ang sirena. Oh, tignan niyo, nag-disappear siya. Ang dami niyang powers. Ako maganda lang. Depensa niya naman kay ikalawang nagpatay mali siya habang umaabot ang bayabas sa puno. Lumingon siya kay Francesca. Iisa naman ang nakikita niya direksyon sa mga kakampi. Parang may hinihintay silang hindi niya alam kung ano, habang titig na titig sa kanya. Napaisip si Jordan. Anong huling sabi ni Francesca nga pala kanina? I-activate niya ang mutya. Saglit niyang kinapaka pa ang basa ng damit. Hindi niya alam kung paano gagawin hanggang sa may kung anong tila puwersang dumaan sa kanyang harapan. Mabilis at amoy maanta. Napasunod ang mukha ng dalaga nang muling dumaan sa kanyang likuran. Hindi niya nakikita ngunit nararamdaman niya. Naaamoy. Pinikit ng dalaga ang mga mata. Huminga ng malalim. Okay, fine. Ipagpalagay na nating walang push button ng activation ng powers na to. Pero nararamdaman ko naman kahit paano yung presensya niya. Dumadaan. Mukhang tanga na pabalik-balik parang bangaw. Kaya mo to, Jordan. Para kay Polly. Para sa bayan. Mag-concentrate ka. Pairalin mo ang lakas ng katawan, ang talas ng isipan, at ang tibay ng 36 cup mong dibdib. Gigil na sabi ni Jordan. Sabay tila bola ng volleyball na sinalubong ang muling paparating na puwersa. Hindi niya alam. Hindi siya sigurado. Ngunit may kung anong init at malakuryenteng dumaloy sa kanyang balikat. Tumulay hanggang sa nakakuyom niyang kamao. Siyang naging sanhi upang mapalo pabalik ang puwersa. Isang batang puno ng santol muna ang sumalo sa puwersang iyon bago sumadsad sa lupang maputik at sinalo ng makapal na damong amorseko. Sabay litaw ng sirenang nakatihaya sa damuhan. Sa gilid ng bibig, may dugong sumungaw. Nice one, Jordan! Yan ang sinasabi ko sa'yo. Salpang mo agad. Sundutin mo sa caps. Nakita niyo yun? Panis! Tawag ni Jordan kay Francescang natulala. Nang ilipat niya ang mata kay Matayos, bumalatay ang paghanga sa mukha ng tikbalang. Muling naudlot ang sasabihin ni Jordan nang tila may nagsaboy sa kanya ng isang baldeng tubig. Napaubo ang dalaga, lalo nang masinghot pa ang ilang tubig na sumaboy. Hindi pa nakakabawi sa umataking tubig, isang puwersa ang tumama sa kanyang sikmura. Otomatikong napasapo siya sa tiyan. Muling hinagilap ang kalaban ngunit hindi na naman niya makita. Sa halip, isang puwersang tubig ang nakikita niyang paparating. Nailing si Jordan. Nak ng puta, mukhang masakit na naman tong atake niya na to ah. Kailangan ko ng strategy. Pero wala naman akong alam sa ganun. Naiinis na wika ni Jordan sa sarili. Muling pinakiramdaman niya ang sarili. Napakadaya naman, may sabulag ang kalaban niya.
at kayang imaniobra ang tubig. Siya na may hindi pa kontrolado ang mutya sa loob ng kanyang katawan. Kung sana lamang ay kaya niya ring maglaho at umatake ng katulad ni Coral. Ang pagkadismaya sa sarili ay agad napalis nang muling maramdaman ng dalaga ang kung anong mainit at malakuryenteng gumapang sa buo niyang katawan. Napasinghap siya ng tila gumaang ang kanyang pakiramdam kasabay ng pagsigawan nila Francesca. Tinatawag siya. Sasagot sana si Jordan ngunit napansing hindi niya makita ang mga kamay na nagiinit. Tila siya naging transparent. Sabay paglitaw naman ni Coral sa kanyang paningin, maging ito nalilito, panay palinga-linga. Ang puwersang tubig na aatake sana sa kanya ay naudlot, nasuspende sa ere. Ang pagkalito ni Jordan ay napalitan ng kasabikan. Ganito pala. Bulong ng dalaga sa isip. Mabilis niyang tinawid ang kinaroroonan ni Coral at binigyan ng bigwa sa sikmura ang sirena. Napahukot ito. Sinundan niya ng pagtalon at inumang ang siko sa gulugod ng sirena. Napadapa si Coral. Nasasamantalahin sana ni Jordan upang sakyan sa likod ang kalaban. Ngunit isang manipis na puwersang tubig muli ang nagpalayo sa kanya sa kalaban. Naintindihan agad ni Jordan sa bulag, ngunit hindi kayang iwasan ang atake ng kalaban. Ano pa kaya? Tanong niya sa isip habang tumatayo sa pagkakasadsad sa kasukalan. Pinunasan niya saglit ang muka, saka napatingin sa kanya ang lahat. Nakikita na siya ulit. Agad na wala ang sabulag na hindi sinasadyang magamit. Kung sana ay natanong niya ang kaya at hindi kayang gawin ng lola potensyana niya kay Francesca bago sana siya lumaban sa sumbaganay. Naiiling ang dalaga sa isiping iyon. Akmang magko-concentrate sana ulit ang dalaga nang makaramdam ng pagtulo ng mumunting patak sa muka. Napatingala si Jordan, maging si Coral. Kanya-kanya namang silong ang mga nanonood sa mga puno. Sila Francesca, ni hindi gumalaw sa kinatatayuan. Sige lang, hindi ako natutunaw sa ulan. Tuloy ang laban, binasa mo na nga ako eh. Hala sige, sugod ko sugod! Ani Jordan na tinawid ang distansya nila ng sirena. Ngunit natigil ang binabalak niya sanang pagsapok kay Coral nang mapansing hindi tumitinag ang kaharap sa pagkakatingala. Binakasan ng pag-aalala ang muka nang mas lalong lumakas ang buhos ng ulan. Nabasa na ng tuluyan ng sirena. Sakalang napansin ni Jordan, kahit may kakayahan itong mag-utos ng tubig na umatake, hindi pala nababasa o hindi basa ng tubig ang katawan nito kanina. Ngayon pa lang, naibaba niya ang nakaumang nakamao sapagkat nakita pa niyang bumagsak sa putikan si Coral. Sa isang kisap mata ay namasdan niya ang pagbabago. Mula sa mga binting makikinis, napalitan iyon ng buntot ng isda. Bahagyang kumiwal-kiwal pa habang naglalaro sa kulay ginto at matingkad na kahel. Holy mackerel! Hindi maiwasang bulong ni Jordan na matutulala pa sana sa buntot ng sirena ngunit umigkas ang buntot. Tumama sa kanya sikmura, sapat upang mapatalongko siya na muling sinamantala ng sirena upang ipigwa sa mukha niya ang may kanipisang bahagi ng dulong buntot. Tumimbuwang ang dalaga. Namakat pa nga sa mukha ni Jordan ang ilang hugis ng kaliskes. Aray! Masakit na yun ah. Napipikon na ako sa'yo. Kapag nanalo ko, gagawin kitang paksiw. Pagpipira-pirasuin ko ang buntot mo at idadain ko yung iba. Gigil na wika ni Jordan habang bumabangon. Napasinghap ang sirena. Ang lahat ng kalakasan sa katawan ay tila nalusaw sapagkat napalitan ng hilakbot nang mapagtanto ang ibig sabihin ng mutya. Nanginig si Coral. Nanlabo ang paningin. Bahagyang tumiim naman ng mata ni Ara. Alam ng kodayon na hindi naman iyon ang literal na ibig sabihin ni Jordan. Bugso lamang ng damdamin dahil nga nasaktan na at napuno. Ang pag-ulan naman ay tila nagdahilan lamang, unti-unting humina at naging tikatik. Ang paglinga ni Coral kay Ara ay naging pagkakataon naman kay Jordan upang mabilis na malapitan
at mahawakan niya sa buhok ang Serena. Saglit inangat mula sa kinalalagyan, padaskol na binagsak sa putikan at walang ano-ano, sinipa ng may panggigigil, sapat upang mapadapa ang Serena sa lupa. Inupuan sa likod, bagong inudngod. Napanganga ang lahat, kunot noo, iisa ang damdamin. Nagtataka sapagkat anong nangyari at tila nawala sa wisyo ang Serena. Bilang! Utos ni Ara kay isang naudlot ang isusubong buto ng santol. Mabilis na nagbilang ang inutusan. Natapos ang 5 segundong pagbilang ngunit nanatiling ngudngod sa putika ng Serena. Maging ang buntot nitong isa sa pandepensang aktibo kanina ay tila nawala ng lakas. Hindi gumagalaw sa pagkakasawsaw sa putikan. Ang nanalo sa sumbaganay, si Jordan Magatas! Anunsyo ni isa. May ilang nagpalakpakan ngunit lahat naging concern sa humahagulgol na Serena. Maging si Jordan, binangon niya sa pagkakangod-ngod si Coral. Huy, ang uwi mo naman. Ginudgod lang naman kita. Ikaw nga binalandra mo ko sa sagingan 2 times. Tapos hinampas pa ako ng labahita mong buntot. Umangal ba ako? Tahan na, huy. Nalamuyot pa ang loob ng lahat nang tila batang niyakap ni Coral ang tinuping buntot. Namaluktot, nagpakayo-kuyo ko at tinago ang mukhang hindi pa rin mapigil sa pagluha. Animo ba'y batang paslit na pagkaliit-liit na sa kanilang paningin. Si Ara ang kumilos sa kinatatayuan, nilapitan ng Serena at walang hirap na binuhat ng mga bisig. Ilang hakbang ang ginawa bago nawala sa paningin ng lahat. Nagsalita si ikalawa upang kunin ang atensyon ng mga manonood. Tapos na ang sumbaganay at sinabing magsiuwian na silang lahat. Walang sumalungat. Lahat naglakad paalis sa pwesto ngunit umiskorte pa rin ang mga wangis ni Ara para masigurado. Mauna na kayo sa bahay. Susunod ako kila Arabels. Bili ng dalaga na naglakad na rin pasunod. Sa ilog dinala ni Ara ang buhat na Serena. Hindi na siya nagtaka nang maya-maya lumitaw si Jordan. Humihikbi-hikbi pa rin ang Serena habang maingat na nilalapag niya sa tubig. Naigdad pa nga si Coral nang masawsaw ang katawan roon. Animo ba'y may kung anong pampakalma ang tubig? Dahil tumigil ang Serena sa pagngoy-ngoy. Umangat ang mga putik at lupang kumapit sa buong katawan ni Coral nang mag-umpisa itong lumangoy-langoy. Kapwa na patanga sila Jordan at Ara sa buntot nitong mayat-maya sumusungaw. Halos sabay silang napaupo sa bingit. Hinayaang sumawsaw ang mga paa sa tubig. Sa Serena lamang nakatingin. Ang malakortina nitong palikpik sa bawat bahagi ng buntot ay tila may sariling isip na sumasayaw sa tubig sa bawat pag-ikot at pag-angat. Parang katulad ng pagsayaw ng mahaba at along-along buhok sa hangin. Ngunit mas nakakabato-balani itong panoorin. Ilang paglangoy at pag-angat pa sa tubig ang ginawa ng Serena. Minsan, umiikot ang buong katawan nito sa paraan ng paglangoy habang dumadaan sa harapan nila. Nakalaunay kinapikit nila Jordan ang mata sapagkat tila sila nahilo sa pagsunod ng tingin kay Coral. Naigdad si Jordan at natawa naman si Ara nang biglang sumungaw ang mukha ni Coral malapit sa kanilang paang nakalubog sa tubig. Hindi na nila pansin ang tikatik na tuluyan tumigil. Kalmado ka na? Tanong ng kudayon sa Serenang agad na lambungan ng pag-aalala sa mata habang nililipat ang paningin kay Jordan. Nasabi niya lang yun, dala ng emosyon, pero hindi niya yun tototohanin. Mahinang sabi ni Ara na kinatingin naman sa kanya ng Serena. Bakit? Ano bang sinabi ko? Takang tanong naman ni Jordan. Saglit lumingali nga si Ara sa paligid bago pumikit. Napanganga si Jordan nang muling makita ang malasalaming barikadang pumalibot sa kanilang tatlo. Nagmistula silang nakapaloob sa isang salaming kahon. Umangat sa tubig si Coral, umupo sa gitna ng dalawa. Pinakawalan ang mahabang buhok na wala na sa ayos ang pagkakatali. Sabi ng ama ko,
Hindi ko makakawang lumakad sa mundo ng mga tao sapagkat mamamatay ako dito kung matutuklasan ng mga tao at aswang ang katauhan ko bilang Serena. Kaya akala niya hindi ko kayang tumakas sa aming kaharian. Akala niya magagamit niya ang dahilang iyon para matali ako sa isang katao. Umpisa ni Coral na sinusuklay ng mga daliri ang nagkabuhol-buhol na buhok. Tumitig si Ara sa kawalan, ngunit hindi nagsalita. Si Jordan, bahagyang sinilip si Ara sa ginawang bahagyang paglinga. Anong sinasabi nito? Nailing naman si Ara ngunit hindi sinagot si Jordan. Muling nagpatuloy si Coral. Iilan lamang ang nakakaalam ngunit hindi ko sigurado kung yung mga dumalong manonood kanina may nalalaman sa karne ng Serena. Napalunok muli si Coral at napatingin kay Arang nakapikit pa rin. Binaling niya ang mata naman sa katabing si Jordan na napanganga. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawala ng Serena. Kapag kumain ka ng karne ng Serena, maaring mabiyayaan ka ng 1 sa 3, habang buhay na kabataan, immortalidad, o maging halimaw. Mahinang wika ni Coral na kahit napapaligiran na sila ng malasalaming proteksyon ay nininervyos pa rin na nagpalingalinga sa paligid. Ninervyos ako sa sinabi mo. Iyon kasi ang kinakatakutan kong bagay, ang mapatay o di kaya pirasuhan ng aking katawan at kainin. Patuloy pa ni Coral. Napahila mo si Jordan sa muka. Saglit na patitig sa kawalan bago nagsalita. Kung ganun, di nagkakalampala kanina at nag-breakdown. Kaya kita natalo. Parang ang unfair naman nun sa'yo. Nakukonsensyang sabi ni Jordan na kinailing naman ni Coral at kinadilat ni Ara. Hindi mo naman alam ang tungkol sa karne ng Serena kanina. Hindi mo naman literal na pinagbantaan siya. Salita lang yun. Isa pa, hindi mo rin kasalanan na alipin siya ng emosyon niya. Bigay dahilan ni Ara na kinagaang naman ang loob ni Jordan. Kaya ninakaw ko kay ama ang mataas na antas niya ng sabulag upang maitago ko ang sarili ko sa mundo niyo. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na tumakas sa amin. Pero kasi hindi niyo ako masisisi kung bakit ganito na lang ang takot ko. Kung nakita niyo lang yung mga Serenang nakaligtas sa panganib na dulot ng mga aswang at mga taong may alam ng tungkol sa karne ng Serena, kahit kayo, babangungutin kayo. Ang Serena kasi hindi naghihilom ang sugat na gawa ng tao o nilalang na kinain ng kanyang laman. Kaya nakikita ko yung ibang kalahi kung hindi tagpas ang buntot, walang mga kamay, may malaking hiwa sa tiyan o sa bandang bewang. Yung malamang parte kadalasan ng pinakamaraming kaso na nakikita ko. Yung iba pisngi, dibdib, lahat ng maaring mapirasuhan, nakita ko na. Ani Coral na hindi maiwasang pangatalan ng boses. Kahit hamigin pa nito ang sarili, tuluyang bumigay na naman ang Serena sa pag-iyak. Ganun ba? Sorry, hindi ko naman alam. Siya, tahan na. Alo naman ni Jordan. Ano balak mo ngayon? Tanong ni Ara naman maya-maya. Nag-angat ng mukha si Coral mula sa pagkakasubsob sa mga palad bago sumakot. Ano pa? Uuwi na lang ako. Titiisin ko na lang na makasal sa katao na yun kahit wala akong pag-ibig sa kanya. Sagot naman ni Coral. Napatingala si Ara sa papaliwanag na langit. May naisip saglit bago luminga kay Coral. Ibig man sabihin nito, hindi ka nalalapit dun sa lalaki? Tanong ni Ara naman. Pinalis ni Coral ang mga luha. Pinalaki ako ng aking amang may isang salita. Natalo ako. Gusto ko si Polly ngunit hindi naman abot sa puntong ipipilit kong sarili ko sa kanya. Isa akong Serenang napipilang sa mataas na lahi. Wala sa dugo naming mamalimos ng pagtingin. Nakaaskad ang karang bitaw ni Coral. Tumango-tango si Jordan, ngunit pinakasan ang pagtitaka. Teka, nakausap mo na ba siya o nagpakilala ka man lang ba? Paano mo naman nasabi na baka mamalimos ka ng pagtingin kay Polly?
Ang pretty mo kaya. Malamang magustuhan ka nun. Nakukuryosang wika naman ni Jordan. Saglit pumakas ang iritasyon sa mukha ni Coral bago nagsalita. Sinubukan ko. Nagpakilala ko sa kanya isang beses. Ang demontres, tinignan lang ako sabay talikod. Ni hindi inabot ang palad ko upang hawakan. Ang alam ko isa yun sa paraan ng pakikipagkilala ng mga tao sa isa't isa. Inaral ko pa. Nangalay lang ang kamay ko sa ere. Hindi niya ako tinitignan. Napakasuplado. Nagsasalubong ang kilay na wika naman ni Coral. Natawa si Jordan. Napangiti naman si Ara. Ang tagal ko na rin hindi narinig ang salitang demontres. Mahinang bulong ni Ara sa sarili. Akala ko, yun ang tawag sa mga taong lubos na nagpapakulo ng iyong dugo o sa mga taong bigla mong kinasusuklaman. Ani Coral naman, na kinatango-tango ng kodayon. Marami pang salitang tumutumba sa salitang yon, pero yung demontres, huling dinig ko yon sa labi pa ng lola ko. Sagot naman ni Ara. Narinig ko lang yun dun sa isang tao nung nakaraan, nung pinapagalitan niya yung kasama niya. Ani Coral naman. Akala ko ako lang. Ganun din kasi si Polly sa akin nung pinakilala sa akin ng mga bugoy. So hindi pala siya tumitingin sa panlabas lang na anyo. Isnabero lang talaga siya sa lahat. Nangingiting sabi naman ni Jordan. Nagustuhan ng kakaibang ugali ng lalaki na hindi madaling makuha. Saglit pinanood ng dalawa ang mabagal na paghampas-hampas ng buntot ni Coral sa tubig bago nagsalita si Ara. Kung wala kang balak na bumalik sa inyo, maaari kitang dalhin sa Aranya. Siguro naman, hindi ka nila basta-basta matatagpuan doon. At kung handa ka nang harapin ng iyong ama, maaari ka magpatid sa mga kakilala ko ron na ibalik ka dito. Alok ni Ara. Nakinakislap ng mga mata ni Coral. Mula sa mga palayok na nilalaro, nagtaas ng paningin si Baby Lynn nang may magtao po. Nakita niya ang dalawang babaeng nasa tapat ng kanilang tarangkahan. Namula ang bawat pisngi ng paslit nang makilala ang isa sa dalawang babae. Hindi naman maiwasang mapayuko ni Coral sa pagkapahiyang nararamdaman, lalo nang magsalubong ang kilay ng paslit. Hi bata, andyan bang nanay mo? Tanong ni Jordan na kinalinga naman sa kanya ng paslit. Opo. Halata sa tinig ng bata ang inis na sinagot ang dalaga. Baka pwede naman patawag, kakausapin lang namin kamo. Pakiusap naman ng dalaga na bagamat tumango, halata pa rin sa paslit ang galit. Pumasok si Baby Lynn sa loob at maya-maya pa, lumabas ang isang babaeng may katabaan, ngunit kilaki ng hawig sa batang sumundo. Bumuka ang labi ni Jordan upang batiin ng ginang ngunit inunahan siya ng paslit. Nay, siya po yung nagnakaw ng mga kumot natin. Ang maaliwalas na mukha ng ginang ay nabura. Humalukip-kip ito at taas ang kilay na nagsabi ng, Aba! Lalong nagpakayo-kuyo-ko ang Serena sa hiya. Oops, teka lang po, we come in peace. Babayaran po ni Coral lahat ng nadekwat niyang kumot. Sorry na daw po. Alam niyo kasi hindi niyo natatanong. Medyo hinangin po kasi yung isip niya nung nakaraan. Kasi po nabinat siya. Nagkaroon ng trangkaso tapos isang araw habang nagpapahangin sa may terrace. Hindi siya nag-short. Nakapanty lang siya. Tapos yun, sinumpit ng hangin. Tapos yun na po, nagbaliw-baliwan na siya. Ang pinaka main trip niya, magnakaw ng kumot. Hindi ko rin po alam kung saan niya pinagdadadali yung mga kumot na ninakaw niya. Pero babayaran naman po namin. Sorry na daw po. Kunway paliwanag ni Jordan. Bumaling sa kanya ang ginang. Kahit na babayaran nyo naabala na kami. Napagalitan ko mga anak ko dahil sa leche mga kumot na yan. Muling pumagit na si Jordan. Pasensya na po talaga. Patuwarin niyo na po si Coral. Nabinat lang po talaga siya kaya nagtrip siya. Sorry na po.
Tawaran niyo na siya. Ang Diyos nga po nagpapatawad. Anang dalaga ngunit umingos naman ang ginang. Hindi naman ako Diyos. Luminga si Jordan kay Coral na may kung anong hinahagilap naman sa burlap na sisidlan. Isang kwintas na perlas ang nilabas kasama ang ilang lilibuhing papel. Maingat na lumapit sa tarangkahan. Tumigil lang nang masudsod ang mga paa sa kahoy na barikada. Patawarin niyo na ho ako. At sana po, tanggapin niyo po ang kabayaran ng pagkawala ko sa sarili. Ito po. Nakayokong lahad ni Coral ng mga palad kung saan nakalatag naman roon ang kwintas at salaping inaalok. Tunay bang perlas yan? Tanong kunwari ng ginang na kinataas ng paningin ni Coral sa kanya. Opo, ang pinakamataas na klase pa. Pansinin niyo ho, may buhol sa pagitan ng bawat perlas upang hindi maiwasang magkaskasan sa isa't isa. Ang totoong perlas po kasi may kasalanan ng balat. Sagot naman ng Serena. Kunway, nag-atubili pa ang ginang, ngunit tinanggap rin naman makalipas ang ilang segundo. Iyan! Ani Jordy naman na kinatingin sa kanya ng ginang. Saglit siyang pinakatitigan nito na animo ba'y kinikilala siya bago nagsalita. Pamilyar ang mukha mo. Taga saan ka ba? Sinabi ni Jordan na taga Bila. Nakinatango-tango naman ni Aling Baby. Apo ka ni Potensyana? Tanong pa nito. Opo, kilala niyo po yung lola ko. Saka lang umaliwalas muli ang mukha ni Aling Baby. Sino bang hindi? Kilala ang lola mo dito. Lahat ng bata noong panahon niya ay nahawakan ng lola mo. Mapapilay, sakit sa tiyan, beke o usog at tawas-tawas. Alam lahat ng lola mo yan. Dito ka na ba pipirme? Papalitan mo ba siya? Nakukuryosong tanong nito sa napangiti naman ng alanganin na si Jordan. Hindi ko ho siya mapapalitan, ibang level ho siya. Pero susubukan ko ho na makatulong sa paraan ko. Sagot naman ng mutya na kinangiti ng ginang. Alam mo, may hawig kayo eh. Yung presensya mo parang katulad din sa kanya. Maigi naman at napili mong dumito. Ang alam ko kasi, sa Manila na talaga pinili ng mga anak niyang mamalagi. Anang ginang pa, na kinangiti lang ni Jordan. Kung ganon, minana mo ang mutya sa lola mo? Tanong ng Serena nang naglalakad na sila pabila. Tuluyang nakatapak na sa teritoryo si Coral sapagkat binigyan na siya ng basbas ni Jordan, maging si Ara. Tama si Matayos. Hindi naman nakikitang panganib ang Serena. Sadyang naunahan lang ito ng emosyon kaya nausog si Polly at nagtangka silang lunurin. Nagulat pa nga ang dalaga nang malamang kung bibilangin sa taon ng tao. Wala pang 13 anyo si Coral. Bata pa, hindi pa hawak ang matinong pagpapasya. Isang bagay na hindi maiwasan ni Jordan na ikibit na lang. Ang sabi ni Ara, hindi lang naman daw sa mundo ng Serena at Kataw na uuso ang ganoong kalakaran. Ang ipakasal o isalya ang babae sa mga bagay na hindi pa siya handa o hindi siya natatanong kung gusto ba niya o hindi. Sa Aranya raw, isang mundong hindi nasakop ng ginagalawan nila, mas malala ang turing o trato sa mga babae. Isang paksang gusto sana ni Jordan na pag-usapan o palawigin ngunit sa nakita niyang pagkuyom ng mga kamao ng kudayon at saglit na pagtiimbagang nito, minabuti na lang niyang baguhin ang usapan. May kung ano kasi sa mga mata ni Ara na agad niyang kinabahala na tila ba may bulkang sasabog kung hindi niya puputulin ang paksang iyon. Nagtaas si Coral ng paningin mula sa daang kanilang tinutugpa nang iabrisyete ni Jordan ang braso sa kanya. Sakalang napansin ng Serenang papasok na sila sa bila. Tanaw na niya ang tahanan ng mutya. Sabay na natuon ang paningin ng dalawa sa pasadyang gazebo na tinayo sa tabi ng punong mangga kung saan naging paboritong tambayan nila Jordan at Francesca. Ang bilog na mesa at 4 na bangko ay naging parihabang hapag na kayang umuko pa ng 10 tao, pawang mga gawa sa kahoy na mahogani. Mula roon, kumaway ang aling maliit
na dinudulutan ng mainit na salabat ang kudayong sa kanila naman nakatingin. Nagtaka pa si Coral nang tumigil sila sa paglalakad saglit. Nagtataka, pinaling niya ang mata sa mutya. Kailan ka pala ihahatid ni Ara sa Aranya? Tanong ni Jordan na kinangiti ng Serena naman. Mamayang madaling araw, mas maigi yung makaalis ako dito agad para tuluyang gumaling na si Polly. At saka para mabura na rin ang presensya ko dito. Ihingi mo ko ng tawad sa kanya kung sakaling mapag-usapan niyo to ha. Tumango-tango naman si Jordan, napatingin kay Arang nag-uumpisang humigop ng puswelo. Naniniwala ako na malalagpasan mo rin tong pagsubok na to sa buhay mo, bata ka pa. I-enjoy mo lang yung buhay. Balik niya sa Serenang napatungo. Jordan, kung may maipapayo ka sa akin, ano yun? Saglit napatanga si Jordan sa kawalan, bago bumuntong hininga. Alam mo, wala akong maibibigay na matindi-tinding advice kasi kahit ako sa edad ko to, nangangapa din ako sa hinaharap. Pero, tatry ko Siguro dahil naranasan ko na pagdaanan ganun, kung may isip kang bagay na kapusukan o hindi ka sigurado kung magbibigay ng maganda o pangit na resulta, bago mo pagpasyahang gawin, isipin mo muna ng maraming basis. Mga 10 basis, ganyan. Tapos timbangin mo kung magre-resulta ba na maganda sa'yo at sa mga tao o sa mga nilalang na nasa paligid mo. Huwag kang sige ng sige, huwag kang score ng score. Mahabang wika ni Jordan na bahagyang napakamot sa batok. Maraming salamat sa payo, Jordan. Tatandaan ko yan. Anang Serena naman. Pag okay na kayo ng ama mong hari, dalaw ka dito dala ka ng bangus. Ani Jordan naman na kinalabo ng paningin ng Serena. Talaga? Wala kang hinampu sa akin sa mga ginawa ko? Sa mga sinabi ko sa'yo? Hinampas ni Jordan ang braso ni Coral bago sumagot. Oo naman, no hard feelings. Maari kang dumalaw dito kahit anong araw, petsa, o anong year. Ano ka ba? Friendship na tayo. Pinalis ni Coral ang mga luhang nagbadya. Friendship? Pagkakaibigan? Parang ganun bang ibig sabihin nun? Kumpirma ng Serena. Tumango-tango naman ang mutya na nagulat dahil biglang kumalas ang Serena sa kanya at siya ay niyakap na mahigpit. Maraming salamat mutya. Tunay na may puso kang ginto. Nag-abala pa po kayo, salamat po. Nakangiting sabi ni Jordan habang inaabot ang pangalawang plato ng biko. Siya ang dumalaw kay Polly ng hapong yon. Sinabi na lang sa kanya ni Apo Baya ang mga gagawin. Paano'y kausap nito si Ara at ang Serena. May ilang tanong at sagot na gustong matugunan. Lalo at ito ang unang beses na nagkaroon sila ng kaibigang aswang at Serena. Iniwan na ni Jordan ang tatlo nang kumuha si Ara ng botelya at hiniwa ang pulsuhan. Sinahod ang dugo roon habang pinapaliwanag na maaari nitong gamitin ang dugong preserbado sa ilang pinsala o sugat na gagamutin nito sa hinaharap. Nagkasundo na lang silang ihatid mamaya sa hangganan ng teritoryo ang dalawa. Mabuti naman at naisipan mong pumirime na dito. Alam mo ba ang lola mo? Bali-balitang magaling raw na manghihilot. Sayang at hindi ko siya naabutan. Ang sabi nga ni Apo Baya, ang lola mo ang nagturo ng lahat ng kanyang nalalaman ngayon. Agaw ng may edad na tiyahin nila Polly. Hindi maiwasang mangiti naman ng mutya habang inuumpisahang kainin ang bagong batch ng bikong hawak niya. Ganoon na ganoon din ang sinabi ni Aling Bibi nung umaga. Hindi niya alam kung saan galing ang magaang na pakiramdam na lumukob sa puso niya ngayon. Ngunit hindi rin maitatanggi na napipressure siya. Paano kung hindi niya mapantayan ang reputasyon ng lola potensyana niya? Jordan. Tawag naman ni Polly na kinataas ng paningin ng dalaga
mula sa plato ng biko. Sorry, ang sarap kasi ng biko ng tiyahin mo, yung latik malinamnam. Lasang-lasa ko yung malagkit, yung gata. Kunwari dahilan ng dalaga na kinaliyad naman ng dibdib ng tiyahin ni Polly. Ay talaga pa, nakaw! Hindi mo na itatanong, Jordan, isa yan sa mga specialty ko. Naku, minsan ipapatikim ko sa'yo yung kutsinilyo ko. Anito, nasaglit na palinga sa kusina. Nagpaalam bigla, paano'y may nakasalang pa pala sa kalan. Ang sabi ni Apo Baya, okay ka na raw. Ilagay mo lang yung langis 2 times a day bago ka matulog at bago ka maligo kinabukasan. Tapos, iwas-iwasan mo na din daw yung dumisplay sa tindahan nyo at huwag kang masyadong magingiti sa mga customer nyo. Baka masumpit ka ulit, ikaw pa naman ang lakas ng dating mo. Lahing pikutin kayo no. Payo ni Jordan sa pagitan ng paglunok at pagmuya. Ano? Hindi ako pwedeng magtinda, hindi ako pwedeng dumisplay sa tindahan ko. Paano naman yun? Ako kasi ang nagre-reliever sa mga boy ko pag day off nila. Kunway patol ni Polly sa ngumunguyang dalaga. Mag-behave ka lang. Pangatawan mo yung pagiging isnabero. Aba, iilan na lang kayo sa mundo, no? Sagot naman ni Jordan na kumutsara muli ng malaking bahagi ng biko. Jordan, maraming salamat sa paggamot sa akin ha. Halos pabulong na wika naman ni Polly bago nilenga ang mga kapatid na sa TV naman nakatutok. Uy, huwag kang bubulong-bulong ng ganyan. Nakakanginig ka ng kalumnan. May mga bata, oh. Ganti ng dalaga sa natawang binata. Ihatid kita. Alok ni Polly maya-maya. Napatingala ang dalaga nang tumayo si Polly. May kinuha sa tokador. Susi ng sasakyan. Huwag na kaya. Baka hanginin ka na naman. Tanggi niya. Ngunit umiling si Polly. Sandali lang naman daw. Isa pa, nakasasakyan naman sila. Hindi naman ganun kalayo ang bilya sa pababang bahagi ng Tigbalan. Ilang kilometro lang at hindi kakain ng 15 minuto. Ngunit kung gagamit ng sasakyan. Ngunit sa ginawa ni Polly na pagmamaneho, inabot sila ng 25 minutes. Ani mo ba'y namamasya lang ang dalawa? Hawak ni Polly ang isang kamay ni Jordan, habang ang isa naman siyang toka sa manibela. Maya't maya, hinahalikan ng lalaki ang kamay ng dalagang hindi maipinta ang muka sa kilig na nararamdaman. May isang saglit na naalala niya si Michael na ganito rin ang gawe noong nagde-date sila. Ngunit hindi naman iyon naging hadlang upang makonsensya ang dalaga o anuman. Wala siyang pinangako sa lalaki, maging ito rin sa kanya. Nagkasundo silang kung anong mangyari sa hinaharap. Tuloy lang ang buhay. Isa pa, hindi na rin nagte-text si Michael nitong nakaraan. Alam niyang abala rin ito sa muling pag-aaral at sa pag-aasikaso sa inang nasa upo ang digulong na ngayon. Malapit na sila sa bila na may kung anong itim na silwetan dumaan sa harapan ng sasakyan. Hindi naman iyon halata ni Polly. Ngunit si Jordan, nasundan niya pang tumuloy ang itim na silweta sa kakahuyan. Kung noon, hindi niya sigurado kung sino sa 3 tikbalang ang nagpaparamdam sa kanya. Depende na lang kung magre-report ang mga ito kung siya ang toka upang siya ay bantayan. Mula nang nasa katawan na ni Jordan ang mutya, malinaw na niya nakikita kung sino ang sino. At sa pagkakataong iyon, alam niyang si Matayos ang dumaan. Nakita niya pang nagsakatawang tao ito at tinoon ang nagbabagang mata sa kanya bago tuluyang nawala sa magkakatabing mga puno. Salamat ulit, Jordan. Ani Polly nang tuluyan tumigil ang sasakyan. Wala yun. Malit na bagay. Salamat din at hinatid mo ko kahit na, ayan, may kilis-kilis ka pa sa katawan ng konti. Di bali matatanggal yan bukas. Magilod-ilod ka na lang ah. Payo pa ng dalaga. Saglit na mayani ang katahimikan. Natuon ang mata ni Polly sa magkasalikop nilang palad. Ano mo ba'y sinasamsampa ang mga katagang nais pakawalan? Nakita naman ni Jordan na nasa gazebo si Francesca. Mag-isa ito roon at nakangising pinakita sa kanya ang malaking box ng Pizza Hut. Sige na, okay na ako dito. Pahinga ka na ha. Matulog ka na maaga.
Anang dalaga pa, nakakalasa na sa binata ngunit natigilan nang higitin ng marahan ni Polly ang kanyang kamay. Pinagbuti pa nito ang pagkakasalpak ng kanilang mga daliri. Napakagatlabi si Jordan, nahahati ang atensyon sa lalaking tila may nais pang sabihin at sa pag-aalalang ubusin ni Francesca pati box ng paborito niyang pizza. Napanguso si Jordan nang buksan ng aling maliit ang kahon, kumuha ng 3 slice, pinagpatong-patong at kumagat ng may kalakihan. Unless gusto mong tumuloy sa bahay at magkapit tayo, tara, may pizza o yun o. Naagad na wika ng dalaga. Sa halip na sumagot, dinala ni Polly ang kamay ni Jordan sa kanyang labi. Tuluyang naagaw ni Polly ang atensyon ni Jordan nang ibabad ni Polly ang mga labi sa kanyang balat. Francesca, ubusin mo lahat yan ha. Huwag kang magtitira. Bagal niya bumaba. Buset na utos naman ni Matayo sa naigtad na aling maliit. Nasa mid si Francesca bigla. Hinagilap ang baso na may lamang soft drinks. Uminom ng marami. Umingos ang tikbalang. Umupo at pumikit. Tumalikod sa direksyon nila ni Jordan. Natatawang binaba naman ni Francesca ang basong tangan. Umubo-ubo at nang makabawi ay... Imaginein mo yun. Bata ka sa pakikipaglaban. Hindi na mabilang ang mga masasamang nilalang na pinaslang. Tapos, mamamatay ka lang pala sa selos. Biro ni Francesca, nasusundan sana ng mahabang pagtawa ngunit humampas sa mukha ng aling maliit ang ilang piraso ng tuyong dahon ng mangga.